Ang tunog ng kumakaskas na gulong sa semento. Isang nakakabinging pag-untog ng metal sa metal. Ang pagtilapo ng bubog na parang 1,000 diamanteng sumasabog sa dilim. Pagkatapos katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan. Iyon ang mga imahe na paulit-ulit na ipinapakita sa balita, ang mga larawang hindi maalis sa isip ni Ara sa tuwing papasok siya sa kwartong ito. Pero sa loob ng SE, tanging ang mahina at ritmikong tunog ng heart monitor ang maririnig. Isang tunog na para kay Ara ay musika, isang patunay na sa kabila ng lahat, mayroon pa ring buhay. May pag-asa pa. Dahan-dahan niyang pinunasan ng basang bimpo ang mukha ng pasyente sa kanyang harapan. Si Miguel Alfonso de Leon. Kahit sa kanyang pagkatulog, bakas pa rin sa kanyang mukha ang tikas at otoridad. Ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, at ang mga labing bahagyang nakaawang. Isang buwan na siya sa ganitong kalagayan, nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang buwan na pala, sir, bulong ni Ara, na para bang kausap niya ang isang gising na tao. Naging ugali na niya ito. Ang kausapin ang mga pasyenteng komatose. Sabi ng iba, baka daw naririnig nila. Para kay Ara, paraan niya ito para hindi maramdaman ang lungkot sa 4 na sulok ng silid na ito. Ang bilis ng panahon. Kamusta po ang tulog niyo? Sana mahimbing. Napabuntong hininga siya at itinuloy ang pagpupuna sa braso nito. Ako po, heto, pagod na naman. Alam niyo ba, sir, kanina sa bus, may nakatulog sa balikat ko. Ayoko sanang gisingin kasi mukhang pagod na pagod din siya galing trabaho. Hinayaan ko na lang hanggang sa bumaba ako. Mahina siyang tumawa. Kaya ayun, medyo nanakit ang lig ko. Pero okay lang. At least nakatulong ako sa kapwa ko pagod. Ito ang mundo ni Ara. Mga maliliit na kwento, mga simpleng alalahanin na ibinabahagi niya sa taong hindi naman makakasagot. Para sa kanya, si Amy de Leon ang kanyang perpektong tagapakinig. Hindi siya husgahan, hindi siya sisingilin, hindi siya pagagalitan. Napatigil siya nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan sa screen. Kuya Beste. Ara, kailangan ko ng pera. Ngayon na. Napapikit si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Heto na naman. Ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang walang katapusang problema. Dahan-dahan niyang ibinalik ang bimpo sa lalagyan at lumabas ng silid. Kailangan niyang harapin ito. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Beste na naglalakad-lakad sa hallway, hindi mapakali. Halatang-halata sa itsura nito ang pag-aalala at pagkadesperado. Kuya, tawag ni Ara sa mahinang boses. Humarap ito sa kanya at ang mukha nito ay agad na umasim. Ara! Sa wakas, kanina pa kita hinihintay. Nasaan na? Kailangan ko na. Kuya, kakasahod ko lang noong 1 linggo. Naibigay ko na sa inyo ni nanay ang para sa mga bayarin. Wala na akong maibibigay. Huwag mo akong daanin sa drama mo, Ara, pasigaw na bulong ni Beste. Hindi mo ba naiintindihan? Kapag hindi ako nakabayad ngayon, gulpi ang aabutin ko. Baka kung ano pang gawin nila sa akin. Saan mo na naman ba kasi ginamit ang pera, kuya? Sa sugal na naman ba? Tanong ni Ara, ramdam ang panginginig ng kanyang boses. Pagod na siya. Pagod na sa ganitong sitwasyon. Wala ka na roon. Basta tulungan mo ako. Kapatid mo ako. At kapatid din kita, sagot ni Ara, medyo lumakas ang kanyang boses. Pero pagod na akong maging bangko mo. Pagod na akong maging tagasalo ng mga problema mo. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan, ayaw magpakita ng kahinaan. Tinitigan siya ni Beste at biglang nagbago ang itsura nito. Nawala ang pagiging agresibo, napalitan ng pagmamakaawa. Sige na, Ara. Pangako, ito na ang huli. Magbabago na ako. Utang na loob. Ilang beses na niyang narinig ang pangakong iyon? 100, 1,000. Pero sa huli, kapatid pa rin niya ito. Napabuntong hininga siya sa pagkatalo. CJ, titingnan ko kung may mahihiraman ako. Pero wala akong maipapangako. Umalis si Beste na may pag-asa sa mukha, habang naiwan si Ara na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa silid ng
Ang tahimik na kwartong iyon ang naging kanlungan niya. Umupo siya sa silyang katabi ng kama ni Miguel. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Sa lahat ng gulo sa buhay niya, ang pag-aalaga sa taong ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Mainit ito, isang senyales ng buhay na patuloy na lumalaban. Narinig mo ba yon, sir? Tanong niya, basag ang kanyang boses. Ang gulo-gulo ng buhay ko. Minsan, gusto ko na lang sumuko. Minsan, gusto ko na lang maging katulad mo na tutulog lang, walang kamalay-malay sa lahat. Hinig. Ang unang nagbalik kay Miguel ay hindi ang liwanag, kundi ang boses. Isang boses na malumanay, puno ng lungkot pero may bahid ng pag-asa. Ang boses na iyon ang naging musika sa kanyang walang katapusang kadiliman. Iyon ang naging kalendaryo niya, ang nagsasabi kung umaga na ba o gabi. Iyon ang naging bintana niya sa mundo sa labas. Nalaman niyang pagod na ang may-ari ng boses. Nalaman niyang may kapatid itong pasaway na nagngangalang Beste. Nalaman niyang may nanay itong walang ginawa kundi magreklamo. At nalaman niyang ang pangalan niya ay Ara. Kaya nang sa wakas ay naimulat niya ang kanyang mga mata, at nakita ang mukha ng babaeng nagmamay-ari ng boses na iyon, ang mukha ng kanyang nurse, isa lang ang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ara, di. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis na paggulong ng mga pangyayari. Mga doktor na sumusugod, mga nurse na nag-aasikaso, ang pagdating ng kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang isip ni Miguel ay nanatiling kalmado at matalas. Nagpapanggap siyang nahihirapan pang alalahanin ang lahat, isang estratehiya para magkaroon ng oras na pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng palaisipan. Ang huli niyang natatandaan bago ang dilim, ang galit sa kanyang dibdib matapos matuklasan ang kataksilan ni Isabel, ang kanyang nobya. Ang pagharurot niya ng sasakyan. Ang pakiramdam na parang may mali sa preno. Pagkatapos ang pagsabog ng salamin. At ngayon, heto si Isabel sa kanyang harapan, umiiyak habang hawak ang kanyang kamay. Ang galing niyang umarte. Miguel, yun I love. Oh, thank God. You're awake. I was so worried, humihikbing sabi ni Isabel, ang kanyang mga luhang pumatak sa kamay ni Miguel. Naramdaman ni Miguel ang lamig ng mga luhang iyon. Imbis na awa, pagkasuklam ang gumapang sa kanyang sistema. Tinitigan niya ito, pinag-aralan ang bawat galaw. Ang panginginig ng mga labi, ang pamumungay ng mga mata. Perpekto. Isang napakagaling na aktres. Sinungaling, sabi ng isang boses sa isip ni Miguel. Where am I? Hirap na tanong ni Miguel, ginagamit ang lahat ng lakas para magmukhang mahina at nalilito. You're in the hospital, love. You had an accident. But you're safe now. I'm here. I will never leave you, sagot ni Isabel, hinahaplos ang kanyang buhok. Liar, ulit ng boses sa kanyang isip. Hindi niya inalis ang kanyang tingin dito, itinatago sa likod ng pagod niyang mga mata ang apoy ng galit na nagsisimula ng mag-alab. Nang makaalis na ang lahat at muli siyang nag-iisa, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Mabuti na lang at naibalik ito ng kanyang pamilya. Ginamit niya ang natitirang lakas para ideal ang isang numero. Attorney Morales, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. M. De Leon? Sir, gising na po kayo. Kamusta po kayo? I'm alive, attorney. I need you to do something for me. And it has to be quiet, maring sabi ni Miguel. Anything, sir. I reinvestigate mo ang aksidente. Lahat. Ang sasakyan, ang schedule ko noong araw na iyon at siya. Hindi na kailangang itanong ng abogado kung sino ang tinutukoy niyang isya. Masusunod po, sir. I will get on it immediately. Ibinaba ni Miguel ang tawag at napapikit. Ang unang hakbang ay naisagawa na. Ngayon, kailangan niyang maghintay. Ngunit habang naghihintay, kailangan niya ng kapayapaan. Kailangan niyang alisin ang mga buitre na siguradong papaligid sa kanya, lalo na si Isabelle. At para magawa iyon, kailangan niya ng isang matibay na dahilan. Isang panangga. Kinabukasan, habang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanyang silid, narinig niya ang mga boses mula sa halway. Isang boses ay pamilyar, ang boses ni Ara, puno ng takot. Parang awa niyo na po. Bigyan niyo pa po ako ng ilang araw.
Magbabayad po ako. Ilang araw? Isang buwan ka nang nagsasabi niyan, miss, sabi ng isang magaspang na boses ng lalaki. Baka gusto mong sa ospital ka na rin manirahan, katabi ng amo mong kumatos. Nakarinig si Miguel ng halakhak. Sumilik siya mula sa kanyang kama. Nakita niya si Ara, napapalibutan ng dalawang malalaking lalaki na mukhang mga kolektor ng utang. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Ara, ang panginginig ng mga kamay nito. Lahat ng kwento nito sa kanya ay totoo. Ang kapatid, ang utang, ang desperasyon. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Miguel. Isang ideya na napakabaliw, ngunit napakapraktikal. Isang solusyon na papatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Her problem needs a solution. El problem needs a solution. Perhaps one solution can solve both. Nang bumalik si Ara sa silid, halatang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Ngunit sinubukan pa rin itong umiti. Good morning po, sir. Oras na po para sa gamot ninyo. Hindi kumibo si Miguel. Tinitigan niya lang ito, ang kanyang isip ay nagtatrabaho na parang makina. Sir, nag-aalalang tanong ni Ara. Isara mo ang pinto, utos ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagulat si Ara ngunit sumunod din, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at humarap muli kay Miguel, baka sa mukha niya ang pagtataka. Umupo si Miguel sa kanyang kama, ininda ang sakit sa kanyang katawan, ngunit hindi ito ipinahalata. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Ara. Ang kapangyarihan sa silid ay biglang nagbago. Hindi na siya ang pasyenteng walang magawa. Siya na ulit si Miguel Alfonso de Leon, ang si. Pakasalan mo ako, Ara. Napatulala si Ara. Ang hawak niyang tray ng gamot ay halos mahulog. Po. You heard me, sabi ni Miguel, diretsahan. Marry me. I'll pay you. In exchange, you will act as in my devoted fiance, and soon, you've a wife. Your family's debts will be cleared. Those men will never bother you again. Tumingin si Ara sa kanya na parabang nababaliw siya. Sir, hindi ko po maintindihan. Simple lang, Ara. Kailangan ko ng pananggalaban sa mga taong mapagpanggap. Kailangan mo ng kaligtasan mula sa mga problema mo sa pera, paliwanag ni Miguel, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Ito ay isang transaksyon. Bayaran kita. Ligtas ka at magkakaroon ako ng kapayapaan. Nakatayo lang doon si Ara, hindi makapagsalita, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang halo ng takot, pagkalito at kawalan ng pag-asa. Sir D. Bulong niya sa nanginginig na boses, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Seryoso po ba kayo? Tinitigan siya ni Miguel ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag at hindi nagbabago, isang tingin na nagsasabing bawat salitang binitawan niya ay totoo at pinag-isipan. Walang lugar para sa pagbibiro. Ito ay isang alok. Isang kasunduan. Walang tulog. Iyon ang naging resulta ng alok ni Miguel Alfonso de Leon. Magdamag na nakatitig si Ara sa kisam ng kanyang maliit na kwarto, ang mga salita ni Miguel ay umuulit-ulit sa kanyang isip na parang sirang plaka. Pakasalan mo ako, Ara. Bayaran kita. Isang kasunduan. Isang transaksyon. Hindi ito isang panaginip kundi isang bangungot na gising niyang nararanasan. Ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang mga kwento at dasal, ay nag-aalok sa kanya hindi ng pag-ibig, kundi ng isang kontrata. Pero sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ng mga lalaking humarang sa kanya sa ospital. Ang boses ng kanyang kapatid na nagmamakaawa. Ang buntong hininga ng kanyang ina sa tuwing pag-uusapan ang pera. Para sa kanila. Para matapos na ito. Kinabukasan, may bigat sa bawat hakbang, umasok si Ara sa silid ni Miguel. Nakaupo na ito, nakatingin sa labas ng bintana, tila ba hindi siya ang lalaking nag-alok ng kasal kahapon. Sir, sabi ni Ara sa mahinang boses. Humarap ito. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Walang emosyon. Ano ang desisyon mo? Huminga ng malalim si Ara, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pumapayag po ako. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Miguel.
Walang ngiti, walang anumang bakas ng kasiyahan. Kinuha nito ang cellphone at tumawag. Attorney Morales. Pumunta ka dito. Dalian mo. Wala pang isang oras, dumating ang abogado, isang lalaking nasa edad 40 na may dalang itim na briefcase. Hindi ito nagtanong. Inilatag lang nito ang mga dokumento sa harapan ni Ara. Isang kontrata. At isang tseke. Nang makita ni Ara ang halaga na nakasulat sa tseke, halos manlambot ang kanyang mga tuhod. Ang numerong iyon ay sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at higit pa. Ito na ang katapusan ng kanilang mga problema. At ang simula ng sa kanya. Nandyan ang lahat ng detalye, sabi ni Miguel. Ang kasunduan ay tatagal ng 1 taon. Pagkatapos noon, malaya ka na. Magkakaroon ka ng hiwalay na pera para sa iyong sarili. Ang tanging hinihiling ko ay ang iyong lubos na kooperasyon at katapatan sa dula. Pinirmahan ni Ara ang kontrata gamit ang nanginginig na kamay. Pakiramdam niya ay ipinagbibili niya ang kanyang kaluluwa. Ang unang epekto ng kasunduan ay naramdaman agad sa kanilang bahay. Nang ideposito ni Ara ang tseke at ipakita ang resibo sa kanyang ina at kapatid, hindi sila makapaniwala. Saan galing ito, anak? Tanong ni Aling Maritz, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Si Base naman ay niyakap siya. Ah! Salamat! Iniligtas mo ako. Hindi sumagot si Ara. Wala siyang lakas para magpaliwanag. Wala siyang lakas para tingnan sila sa mata. Ang kasunod na hakbang ni Miguel ay mas mabilis at mas nakakagulat. Kinahapunan, ipinatawag niya ang isang press conference sa mismong ospital. Ano po ang gagawin natin? Kinakabahang tanong ni Ara habang inaayusan siya ng isang makeup artist na bigla na lang sumulpot sa ospital. Gawin mo lang ang trabaho mo, simpleng sagot ni Miguel na ngayon ay nakasuot na ng isang mamahaling suit. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho, napalitan ng aura ng kapangyarihan. Umiti ka. At hayaan mo akong magsalita. Dinala sila sa isang function room na puno ng mga reporter at kumikislap na ilaw ng kamera. Nabingi si Ara sa ingay at sa bilis ng mga pangyayari. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, isang pagkakahawak na nagsasabing, huwag kang bibitaw sa script. Salamat sa pagdating ninyong lahat, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay malakas at kumpiyansa. Ipinatawag ko kayo para linawin ang mga espekulasyon tungkol sa aking kalusugan. At para ibahagi ang isang masayang balita. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Ara. Itinaas niya ito para ipakita sa lahat. Sa gitna ng pinakamadilim na sandali ng aking buhay, isang tao ang naging ilaw ko. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Siya ang aking inspirasyon. Tumingin si Miguel kay Ara, at sa isang iglap, ang mga mata niyang malamig kanina ay napalitan ng isang tingin na puno ng pagsamba. Isang tingin na kayang linlangin ang buong mundo. Ngumiti ito. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking fiancé si Ara Santos. Isang pagsabog ng mga flash ng kamera at mga tanong ang sumalubong sa kanila. Napako si Ara sa kanyang kinatatayuan, ang ngiti ni Miguel ay nakatutok sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing, umakting ka. At doon, sa gitna ng entablado, nakita niya si Isabel sa gilid ng mga manonood. Ang mukha nito ay hindi maipinta, isang halo ng pagkabigla, hindi paniniwala at purong galit. Nang matapos ang kaguluhan, mabilis siyang hinila ni Miguel paalis. Sa hallway, hinarang sila ni Isabel. Miguel, what is the meaning of this? Galit na tanong nito. Hindi sumagot si Miguel. Ngunit si Isabel ay tumingin kay Ara mula ulo hanggang paa, na may pagkasuklam sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Ara at bumulong, sapat lang para marinig niya. Enjoy it while it lasts, nurse. Bago pa man makasagot si Ara, hinila na siya ni Miguel. Isinakay siya sa isang itim na kotse na naghihintay sa labas. Dinala siya nito sa isang gusali sa puso ng Makati. Isang penthouse unit na ang dingding ay gawa sa salamin, tanaw ang buong syudad. Napatulala si Ara. Ang lugar na ito ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Ito ay malamig, malinis at walang bakas ng personal na gamit. Parang isang mamahaling hotel. Ito ang magiging tirahan mo, sabi ni Miguel, inilapag ang kanyang briefcase sa isang glass table. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na folder.
Inabot niya ito kay Ara. Ano po ito? Lahat ng impormasyon tungkol sa akin. Ang paborito kong pagkain, ang mga libangan ko, ang kasaysayan ng pamilya ko, ang pangalan ng mga kaibigan ko. Lahat ng kailangan mong malaman para maging kapanipaniwala ang ating relasyon. Tinitigan ni Ara ang folder. Ito ang script ng kanyang bagong buhay. Ito ang mga dapat mong malaman tungkol sa akin, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at businesslike. Aralin mo. Iniwan siya ni Miguel sa malawak na sala at pumasok sa master bedroom. Naiwan si Ara, yakap-yakap ang folder, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. Umupo siya sa isang puting sofa na napakalambot, ngunit pakiramdam niya ay tinik ang inuupuan niya. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamante sa labas ng bintana, ngunit hindi nito maalis ang kadiliman sa loob niya. Tahimik ang buong penthouse. Masyadong tahimik. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng takot at sakit. Galing ito sa kwarto ni Miguel. Napatayo si Ara, nanlaki ang mga mata. Ang tunog na iyon hindi iyon parte ng dula. Iyon ay totoo. Ang kadiliman ay may tunog. Para kay Miguel, ito ang tunog ng kumakaskas na gulong, ang sigaw ng natatakot na metal, at ang pagbasag ng salamin na sumasabay sa pagtilapon ng kanyang katawan. Paulit-ulit. Gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, bumabalik ang bangungot na iyon. Napabalikwas siya ng bangon, ang kanyang hininga ay habol at ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Kahit gising na, ang mga imahe ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Sir! Pumasok si Ara, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, bumalik ang pagiging nurse nito. Hindi siya ang upahang fiance, kundi ang tagapag-alaga na nakita niya sa ospital. Bangungot na naman po ba? Tanong nito sa malumanay na boses. Hindi sumagot si Miguel. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ayaw niyang makita siya ng sinuman sa ganitong kahinaan. Naramdaman niya ang pag-upo ni Ara sa. Ang mainit na yakap ni Miguel noong gabing iyon ay nag-iwan ng init sa balat ni Ara, isang init na nagtagal hanggang sa sumunod na umaga. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang higit pa siya sa isang kontrata, higit pa sa isang kinars lamang. Ito ang unang pagkakataon na pakiramdam niya ay may nagmalasakit sa kanyang pagod at lungkot, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa purong pagmamalasakit. Ngunit ang init na iyon ay mabilis na lumamig nang mag-ring ang kanyang cellphone. Si Aling Maritz. Hello, Nay. Ah. Nakita ko ang bagong kotse ni Aling Nena. Ang ganda. Kulay pula pa. Kailan ka naman magkakaroon ng ganyan? Bungad agad ng kanyang ina, walang paligoy-ligoy. Kumunot ang noo ni Ara. Nay, alam niyo naman po nakakabayad lang natin sa lahat ng utang. Hindi po tayo pwedeng magwaldas. Anong magwaldas? Narinig ko kay Isabel, mayroon daw kayong fund na pwedeng gamitin sa mga needs ninyo. Bakit hindi ka humingi sa nobyo mong si? Sa kanya nga siguro ang buong dealership. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Isabel. Nagulat siya na kayang kausapin ni Isabelle ang kanyang ina. At ginagamit pa ang impormasyong iyon para guluhin siya. Nay, wala pong ganoon. At saka, pera po ni Sir Miguel iyon. Hindi ko po pwedeng basta hingin ang gusto ko. Ano ba namang klaseng anak ka? Nandyan na nga ang pagkakataon para guminhawa tayo. Ayaw mo pa kaming tulungan, halos pasigaw na sabi ni Aling Maritz. Ang sarap-sarap ng buhay mo dyan, habang kami rito, nagtitiis pa rin. Nay, nagtatrabaho po ako. Napataas na rin ang boses ni Ara. Hindi po madali ang ginagawa ko rito. Kung alam niyo lang po ang lahat ng pinagdadaanan ko. Nagpatuloy ang pagtatalo nila hanggang sa huli ay napilitan si Ara na patayin ang tawag. Nanlambot siya sa kinatatayuan, pakiramdam niya ay draining ang enerhiya niya sa tuwing nakakausap niya ang kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa sala si Ara, nagbabasa ng isang libro na binili niya sa isang second-hand store, ang kanyang tanging libangan sa loob ng penthouse na iyon, narinig niyang may bumusina sa baba. Sumilip siya sa bintana at nakita ang sasakyan ni Isabel. Nagulat siya. Bakit narito ang babaeng iyon?
Ngunit hindi nagtagal, nakita niya si Miguel na lumabas ng kotse ni Isabelle. Nagtaka si Ara. Nang makapasok si Miguel, diretso itong pumasok sa kanyang opisina sa loob ng penthouse. Hindi ito nagsalita kay Ara. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang init na naramdaman ni Ara noong nakaraang gabi ay unti-unting napalitan ng lamig. Simula noon, napansin ni Ara ang pagbabago sa pakikitungo ni Miguel. Ang mga titig na dati puno ng pag-unawa ay napalitan ng blanko, minsan ay mapanuri na tingin. Bihira na itong magtanong kung kumusta siya. Ang mga pagkakataon na nagtawanan sila sa kusina ay naglaho. Bumalik ito sa pagiging isang malamig, propesyonal at malayong-malayo. Isang hapon, habang naghahanda si Ara ng kape para kay Miguel sa kusina, narinig niya ang pagbubukas ng pinto ng opisina nito. Hindi siya humarap, hinintay na tawagin siya. Ngunit sa halip na boses, narinig niya ang tunog ng isang bagay na inilapag sa mesa. Mahina lang iyon, ngunit nagdulot ng lamig sa kanyang sistema. Paglingon niya, nakita niya si Miguel na nakatayo malapit sa kanya, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Sa kanyang mukha, walang emosyon, maliban sa isang pahiwatig ng pagdududa. "Bakit mo kinakausap ang nanay mo tungkol sa pera ko?" tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit parang talim. Nanlaki ang mga mata ni Ara. "Po, wala po akong. I heard it myself, Ara." Nilabas ni Miguel ang kanyang cellphone at pinatugtog ang isang audio recording. Narinig ni Ara ang kanyang sariling boses. "Kay Sir Miguel. Hindi ko pwedeng basta hingin ang gusto ko, di." At pagkatapos, ang boses ni Aling Maritz. "Diyan sa nobyo mong si. Sa kanya nga siguro ang buong dealership." Ang mga salita ay totoo. Ang boses ay kanya. Ngunit ang konteksto ay mali. Ang pagkakarinig niya sa sarili niyang boses ay parang may kulang. May mga bahagi na nawawala. "Sir, hindi po totoo yan," sabi ni Ara, nanginginig ang boses. "Kinakausap ko po si nanay tungkol sa demand niya sa akin. Na ayaw ko po siyang hinga ng pera." Ngunit ang mga mata ni Miguel ay nanatiling matigas. Hindi siya nakita ni Ara ng ganito, kagalit simula nang magising ito sa koma. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa, ang parehong pagdududa na nakita niya sa mga mata nito noong gising pa ito at galit sa kataksilan ni Isabelle. "Kaya pala bigla kang pumayag sa kasunduan ko," sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Para makakuha ka rin. Pare-pareho lang kayo." Naramdaman ni Ara ang pagkirot sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa kanyang puso. Ang tiwala na nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila ay biglang naglaho. "Hindi po totoo yan, sir," pagpupumilit ni Ara, umaagos na ang luha sa kanyang mga mata. "Ginagamit lang po kayo ni Isabel." Ngunit parang hindi niya ito naririnig. Lumapit si Miguel sa isang maliit na table sa tabi, kinuha ang isang folder, at ibinato ito sa mesa sa harapan ni Ara. Tumalsik ang ilang papel. "Magkano pa, Ara?" sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig, puno ng pagkasuklam. "Sabihin mo na para matapos na ang lahat ng ito." Ang folder ay puno ng mga bank statements. Lahat ng mga transaksyon ni Miguel sa pamilya ni Ara. Ang pera na ibinigay niya para bayaran ang mga utang. Ang halaga na sapat para magbago ang buhay nila. Lahat ay nakasulat doon. Ang halaga ng kanyang pagpapagamit. Ang mga salita ni Ara. Ang kanyang boses, puno ng pagkabigla at sakit. "Hindi po totoo yan, sir." At pagkatapos ang mga luha. Ang mga luha na umagos mula sa mga mata ni Ara, na parang mga sugat na biglang nagbukas. Ngunit para kay Miguel, ang mga luha na iyon ay hindi nagpapalitaw ng awa. Sa halip, ito ay nagpagalit sa kanya. Nakita niya ang mga luha ni Isabel noong nasa ospital siya, at ito ay pareho. Ang mga luha ng pagpapanggap. "Ginagamit lang po kayo ni Isabel," sigaw ni Ara, ang boses ay basag. Ang pangalan ni Isabelle ay nagpaguho sa huling piraso ng pagtitimpi ni Miguel. Napakagaling nilang dalawa. Gumagawa pa rin ang kwento. "Ginagamit," mahina ngunit puno ng pagkasuklam na tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay tila nagbago. "Ikaw ang gumagamit sa akin, Ara. Ginagamit mo ang pagiging maamo mo. Ginagamit mo ang mga kwento mo. Ginagamit mo ang pag-aalaga mo." Lumapit siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Pare-pareho lang kayong lahat. Nagpapanggap kayong anghel, pero ang totoo, may tinatago kayong demonyo sa loob. Sir, ang akala ko, totoo ka. Ang akala ko, iba ka, nagtuloy si Miguel, halos sumigaw. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya mula sa pagtataksil ni Isabelle ay tila umagos palabas at ang pinagbuntungan niya ay si Ara. Pero wala kang pinagkaiba sa kanya. Mas malala ka pa nga dahil ginamit mo ang kahinaan ko. Ginamit mo ang pagtitiwala ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Ang tunog ay umalinggaw sa tahimik na penthouse. Napatulala si Miguel. Hindi niya inaasahan iyon. Nakatayo si Ara sa kanyang harapan, nanginginig ang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ito ang Ara na kilala niya. Hindi ito ang tahimik, masunurin at mapagpakumbabang Ara. Hindi ko po kayo ginagamit, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ni minsan, sir, hindi ko po naisip na gamitin kayo. Kung alam niyo lang po kung gaano ako kasuklam sa sarili ko sa bawat segundo na nananatili ako rito. Sa bawat segundo na pinaniwala ko ang sarili kong may halaga ako sa inyo, maliban sa papel na pinirmahan ko. Hinihingal si Ara, ang mga balikat nito ay umuuga sa bawat paghinga. Pagkatapos, dahan-dahan nitong hinubad ang engagement ring na ibinigay ni Miguel. Ang singsing na simbolo ng kanilang dula. Inilapag niya ito sa mesa, sa ibabaw ng folder ng mga bank statements. Tapos na ang dula, Ginif de Leon, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay malamig at matatag, walang bakas ng panginginig. Salamat sa lahat. Napakatalikod si Ara at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay tila bumalik sa normal, ngunit may bahid ng pagkabigla. Kung saan ako nararapat, sagot ni Ara nang hindi lumilingon. Sa lugar kung saan hindi ako husgahan at hindi magiging utang ang bawat paghinga. Narinig ni Miguel ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto. Iniwan siya ni Ara. Naiwan si Miguel na mag-isa sa malaking penthouse. Ang ring ay nasa mesa pa rin, ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Kinuha niya ito. Malamig. Tulad ng pakiramdam na kumakalat sa kanyang dibdib. Lumabas siya sa balkonahe. Ang mga ilaw ng syudad ay kasing liwanag pa rin, ngunit parang nawalan na ng ningning. Ang mga kotse sa ibaba ay parang maliliit na laruan. Sa gitna ng mga maliliit na laruan na iyon, nakita niya ang isang taxi na huminto sa harap ng building. At nakita niya si Ara na sumakay dito. Ang taxi ay humarurot palayo, unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang maglaho sa dilim ng kalsada. Naiwan si Miguel na nakatayo, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa singsing. Ang sakit na naramdaman niya sa dibdib ay kakaiba. Mas masakit pa sa sakit ng kanyang katawan matapos ang aksidente. Ito ay sakit ng pagsisisi. Bumalik siya sa loob, ang kanyang mga mata ay nanatili sa singsing. Ang lahat ng kanyang galit at pagkasuklam kay Isabelle ay tila nawala, napalitan ng isang mapait na tanong. Tama ba siya sa paghusga kay Ara? Napansin niya ang isang maliit na bagay sa gilid ng mesa, isang maliit na paso ng halaman na ibinigay ni Ara sa kanya noong bago pa lang siyang magising sa ospital. Inalagaan ito ni Ara. Dinidiligan. Kinakausap. Nasa mesa pa rin iyon. Buhay pa rin. Pinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, ang kanyang ulo ay bumalik sa mga sandaling nakikita niya si Ara na nagdidilig sa halaman, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga kwento. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na katotohanan. Mali siya. Nagkamali siya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Attorney Morales. Nag-aalangan si Miguel, ngunit sinagot din. Sir, may nahanap kaming footage, sabi ni Attorney Morales, ang boses ay puno ng pagkabigla. Kitang-kita po ang mekaniko na binayaran ni Amy Valderrama na ginalaw ang sasakyan ninyo at kasama niya si Isabelle. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang pamilyar na tunog ng pagbasag ng salamin sa kanyang isip ay bumalik. Ngunit ngayon may mukha na ito. Si Isabelle. At Ricardo Valderrama. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pinakamalalang bangungot. Pinaglaruan siya. 2 beses. Nang matapos ang tawag kay Attorney Morales, nanatiling nakatayo si Miguel sa gitna ng kanyang sala, ang singsing sa kanyang kamay ay tila biglang naging mabigat.
Ang mga salita ng abogado ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Kitang-kita po ang mekaniko na binayaran ni Amy si Valderrama na ginalaw ang sasakyan ninyo at kasama niya si Isabel. Ang galit na naramdaman niya kanina kay Ara ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pait at pagkasuklam. Nagkamali siya. Sobrang laki ng pagkakamali niya. Hindi lang tungkol sa aksidente, kundi tungkol din sa taong pinagkatiwalaan niya. At ang taong sinaktan niya. Si Ara. Ang imahe ng kanyang mukha, puno ng sakit at pagkabigo, ay nagbalik sa kanyang isip. Ang mga luha. Ang sampal. Ang matigas na desisyon na iwan siya. Kailangan niyang bawiin ang lahat. Hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang tiwala ni Ara. Kinabukasan, mas maaga sa karaniwan, ipinatawag ni Miguel ang isang emergency board meeting ng Alfonso Prime Holdings. Ang balita na gising na siya ay kumalat na parang apoy, at ngayon, marami ang gustong makita ang kalagayan niya. Pumasok si Miguel sa conference room, ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang desisyon. Sinalubong siya ng iba't ibang reaksyon, gulat, pag-aalala, at sa ilang mukha, pagkabigo. Nakita niya si Ricardo Valderrama, nakaupo sa kanyang upuan, mayabang at kumpiyansa. Sa tabi nito, si Isabel, na may pilit na ngiti sa kanyang labi. Salamat sa inyong pagdalo, simula ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. Alam kong marami kayong tanong. At sasagutin ko ang mga iyon. Hindi niya ipinahalata ang panginginig ng kanyang kamay na mahigpit na nakakapit sa remote ng projector. Una, ang aking kalusugan. Ganap na akong gumaling. Bahagyang nagulat ang ilan. Ngunit ang tingin niya ay nakatuon lamang kina Ricardo at Isabel. Ikalawa, patuloy ni Miguel, ang aksidenteng naganap sa akin. Hindi ito aksidente. Nagulantang ang buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ngunit nanatiling kalmado si Ricardo, habang si Isabel naman ay bahagyang kumunot ang noo. Mayroon akong ebidensya, sabi ni Miguel. Pinindot niya ang remote. Lumabas sa malaking screen ang isang video. Ito ay CCTV footage mula sa parking lot ng kumpanya. Malinaw na ipinapakita nito ang isang mekaniko na lumapit sa sasakyan ni Miguel, ginalaw ang preno, at pagkatapos ay binigyan ng pera ni Ricardo Valderrama. At sa huling frame, bago mag-fade to black, nakita si Isabel na nagbigay ng isang mapanlinlang na ngiti kay Ricardo. Isang pagsabog ng gulat at galit ang pumuno sa silid. Nagsimulang magsigawan ang mga miyembro ng board. Pero, Miguel, ano ito? Nauutal na tanong ni Isabel, ang kanyang mukha ay namutla. Ganoon ka kasinungaling, Isabel, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkasuklam. Hindi lang ako ang niloko mo, pati na rin ang kumpanyang ito. Miguel, listen to me, pilit na depensa ni Isabel. This is setup. Ricardo, sabihin mo. Ngunit si Ricardo ay nakatitig lang sa screen, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Mga Ginoo at ginang, sabi ni Miguel, malakas at malinaw, sa kabila ng kaguluhan. Ang taong nagtangka sa aking buhay ay nasa silid na ito. Si Ricardo Valderrama, kasama ang kanyang kasabwat, si Isabel Rojas. Bago pa man makakilo si Ricardo, sumugod na ang mga security guard at inaresto siya. Gayon din si Isabel. Ang huli niyang nakita sa mukha ni Isabel ay purong puot, hindi na pagkabigla. Hindi pa tayo tapos, Miguel, sigaw ni Isabel habang kinakalagkad palabas. Ngunit hindi na pinansin ni Miguel iyon. Ang kanyang misyon ay tapos na. Napanumbalik na niya ang kanyang kumpanya. Ngunit ang puso niya ay nanatiling walang laman. Ang tanging nais niya ay si Ara. Dali-dali siyang umalis sa meeting at sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ito patungo sa Quezon City, sa lugar kung saan nakatira si Ara. Bumuhos ang malakas na ulan. Parang pareho lang ng gabi na iniwan siya ni Ara. Nang makarating siya sa bahay ni Ara, lumabas siya ng kotse sa kabila ng malakas na ulan. Gusto niyang maramdaman ang lahat ng sakit at pagsisisi. Pumunta siya sa bahay, ang pag-asa sa kanyang dibdib ay naglalaban sa takot na baka huli na ang lahat. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ito ni Aling Maritz. Nakita niya ang gulat sa mukha ng ina ni Ara. De Leon? Anong ginagawa niyo rito? Gusto ko pong kausapin si Ara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay basa ng ulan at pagmamakaawa.
Nakita ni Miguel ang pag-aalangan sa mukha ni Aling Maritz. Pero wala na po siya rito. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Saan siya pumunta? Nagpunta po siya sa probinsya, sa lola niya. Hindi po namin alam kung kailan babalik, sabi ni Aling Maritz, at nakita ni Miguel ang bahid ng hiya sa mukha nito. Siya po ang nagbayad ng lahat ng utang niyo. Alam niyo po ba, tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas. Napayuko si Aling Maritz. Oo po. Pinagsamantalahan niyo siya, sabi ni Miguel. Hindi na po mangyayari iyon. Hinding-hindi na. Mayroong ingay mula sa loob ng bahay. Lumabas si Ara, ang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita siya. Nakasuot ito ng simpleng damit pangbahay. Nagulat si Ara nang makita si Miguel na basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakakapit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Hindi umimik si Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ara, at sa ilalim ng malakas na ulan, lumuhod siya sa harapan nito. Ara! Patawarin mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay basag, halos hindi marinig sa tunog ng ulan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa kontrata. Nandito ako para hilingin ang puso mo. Ang malakas na tunog ng ulan ang tanging maririnig ni Ara, kasabay ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakaluhod si Miguel sa kanyang harapan, basang-basa, ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi inaasahan, lalo na mula sa isang Miguel Alfonso de Leon. Ara! Patawarin mo ako. Napakatalikod si Aling Maritz, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ngunit si Ara, sa sandaling iyon, ay hindi napansin ang kanyang ina. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Miguel. Nakita niya ang taong nasa harapan niya, hindi ang sihi na nag-alok ng kontrata, hindi ang lalaking naghusga at nanakit sa kanya, kundi ang lalaking nakikinig sa kanyang mga bulong noong nasa koma siya. Ang lalaking nagbahagi ng kanyang mga bangungot, ang lalaking sa isang iglap ay naging kanyang kanlungan. Ang sakit na naramdaman niya ay napakatindi, ngunit sa mga oras na iyon na iniwan niya si Miguel, napagtanto niya ang isang bagay, kahit nasaktan siya, hindi niya ito kayang kamuhian. Ang boses na narinig niya sa kanyang pagkabahala ay totoo. Ang ngiti na ibinigay niya ay totoo. Ang pagmamalasakit niya ay totoo. At sa likod ng pagiging sihi, mayroong isang taong nangangailangan din ng pagmamahal at pagpapatawad. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at lungkot. Tumayo ka. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad, Ara, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay basag. Alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Ang akala ko lahat ay gumagamit sa akin. At ano? Ginamit niyo rin ako, lumabas sa bibig ni Ara, puno ng pait. Ara, sabi ni Miguel, tumango ng may sakit. Ginamit kita. Naging bulag ako sa galit at sa nakaraan ko. Pero nung umalis ka, nung nawala ka, doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Doon ko naramdaman na hindi lang ikaw ang nawala, kundi pati ang kapayapaan ko. Tinitigan siya ni Ara. Ang mga salitang iyon ay totoo. Ang sincerity sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Kung kaya niyang magpatawad sa mga taong patuloy na nananakit sa kanya, bakit hindi niya kayang magpatawad sa taong nagsisisi? Dahan-dahan, lumuhod din si Ara, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumapo sa pisngi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko alam kung kaya ko pa, sir. Hindi na sir, Ara. Miguel, sabi niya, at hinawakan ang kamay ni Ara sa kanyang pisngi. Alam kong mahirap. Pero handa akong patunayan ang sarili ko. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Huminga ng malalim si Ara. Ang ulan ay humina na. Tumayo ka, sabi ni Ara, at tinulungan niya si Miguel na makatayo. Mag-usap tayo. Pumasok sila sa loob. Umupo sila sa sala, ang mga damit ni Miguel ay tumutulo pa rin. Dito, nagsimula ang isang mahaba at masakit na usapan. Inamin ni Miguel ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang nakaraan na puno ng trauma, at ang kanyang labis na pagsisisi. Inilahad naman ni Ara ang kanyang mga takot, ang pasanin ng kanyang pamilya, at ang pagnanais niyang maging malaya. Sa bandang huli, hindi ito tungkol sa kontrata, kundi sa kanilang dalawa. Sa kanilang mga sugat, at sa pagpapagaling na maaari nilang ibigay sa isa't isa.
Ilang linggo ang lumipas. Sa kabila ng pagmamahal na muling namumukadkad sa puso ni Ara para kay Miguel, kailangan niyang ayusin ang kanyang sariling buhay. Nag-apply siya muli sa ibang ospital, at sa wakas ay bumalik sa kanyang propesyon bilang nurse. Ngunit ang pagbabalik sa normal ay hindi madali, lalo na sa kanyang pamilya. Isang hapon, dumating si Aling Marites sa kanyang bagong apartment. Sa mukha nito, bakas ang pag-aalala. Anak, balita ko hiwalay na raw kayo ni Miguel. Pati raw ang kapatid mo, hindi na makahingi ng pera sa iyo. Huminga ng malalim si Ara. Panahon na para sa pagbabago. Nay, sabi ni Ara, mahinahon ngunit matatag. Pinatawad ko na po kayo. Pero kailangan nating ayusin ang buhay natin. Kailangan niyo pong matuto na tumayo sa sarili niyong mga paa. Pero Ara, anak ti. Nay, hindi na po ako ang Ara na dating niyo kilala. Mahal ko po kayo, pero hindi na po ako ang magiging bangko niyo. May sarili na rin po akong buhay na dapat ayusin. Tiningnan ni Aling Marites si Ara, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang hiya sa mga mata ng kanyang ina. Dahan-dahan tumango ito. Sige, anak. Susubukan namin. Malaking hakbang iyon. Isang hakbang tungo sa pagiging tunay na malaya. Isang araw, dinala ni Miguel si Ara sa Jude Medical Center, ang ospital kung saan sila unang nagkakilala. Hindi sa loob ng AC, kundi sa garden, sa parehong bench kung saan siya umupo dati, nagbabahagi ng kanyang mga kwento sa isang taong hindi niya akalaing makikinig. Naalala mo ba ang lugar na ito, Ara? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay malumanay. Dito ko narinig ang iyong boses. Ang boses na naging liwanag ko sa dilim. Ngumiti si Ara. Naalala ko po. Dito rin po ako nagkukwento ng lahat ng problema ko, akala ko'y walang nakikinig. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paggalang. Ito ay ang parehong tingin na nakita niya sa press conference, ngunit sa pagkakataong ito ay totoo. Walang drama, walang dula. Ara Santos, sabi ni Miguel, dahan-dahang lumuhod, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal. Inilabas niya ang isang simpleng singsing mula sa kanyang bulsa, hindi ang mamahaling singsing na ginamit sa kontrata, kundi isang silver band na may maliit na diamante. Ito ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Hindi na ito kontrata, Ara. Ito ay isang pangako. Pangako na aalagaan kita. Pangako na magiging tapat ako. Pangako na mamahalin kita hanggang sa dulo. Will you marry me, Ara? Ang mga mata ni Ara ay napuno ng luha, ngunit ngayon, ito ay luha ng kaligayahan. Wala siyang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kapayapaan. Miguel. Pakakasalan kita, bulong niya. Ang kanilang kasal ay simple at intimate. Walang malaking pagtitipon, walang media. Tanging ang kanilang mga pamilya, si Aling Marites at Baste na nagbabago na, at ilang malalapit na kaibigan. Ang pagmamahalan sa kanilang mga mata ay higit pa sa anumang mamahaling selebrasyon. Isang taon ang lumipas. Sa isang tahimik na hapon sa isang malaking silid-aklatan sa loob ng kanilang bahay, nakaupo si Ara sa isang silyang puno ng unan, nagbabasa ng isang kwentong pambata sa kanilang sanggol. Ang kanyang anak, si Miguel Vije, ay mahimbing na natutulog sa kanyang bisig, ang maliliit na kamay nito ay nakakuyom. Naramdaman ni Ara ang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Si Miguel. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Mahimbing ang tulog niya, bulong ni Miguel. Sagot ni Ara, nakatingin sa kanilang anak. Ang kanyang puso ay puno. Puno ng pagmamahal. Puno ng pasasalamat. Hinaplos ni Miguel ang buhok ni Ara, at pagkatapos ay bumulong sa kanyang tainga. Salamat sa boses mo. Iniligtas ako nito. Ngumiti si Ara, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa piling ni Miguel, sa piling ng kanilang anak, pakiramdam niya ay sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Ara. Sa bawat pahina ng kwentong ito, naramdaman ko ang inyong pagmamahal, ang inyong pagsuporta. Kaya mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat ngiti ni na Miguel at Ara.
Ang paglikha ng Ang Boses sa Kadiliman ay isang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan kasama ko kayong naramdaman ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng pagdududa, at ang liwanag ng pag-asa. Sa bawat salita, inasam kong maipadama ang pag-asang maaaring bumangon sa gitna ng kapahamakan. Ang mga karakter na ito, sina Miguel na sugatan ang puso at si Ara na mapagbigay ngunit naghahanap ng kalayaan, ay naging bahagi ng aking buhay sa bawat linya na aking isinulat. Sa kwentong ito, nais nating ipaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong simula. Minsan, ito ay sumisibol mula sa mga durog na piraso ng nakaraan, sa mga pagkakamali at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Naway na ipadama namin ang halaga ng pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa sarili. Ang pagpapatawad na siyang tunay na susi sa paghilom at sa pagbukas ng pinto sa bagong simula. Naway nakita ninyo ang lakas ng isang babaeng minsa ay mahina, at ang pagbabago ng isang lalaking minsa ay puno ng pagdududa. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Sana ay may iniwan itong inspirasyon sa inyong mga puso, isang paalala na sa bawat dilim, mayroong boses na kayang magbigay ng liwanag. Inaasahan naming marinig ang inyong mga kuro-kuro at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakapinagdugtong ninyo sa kwento ni Miguel at Ara? Ano ang aral na inyong baon? Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat. Lihim ng puso.